I'm not pretending anymore, Naya. Siguro nga nag-umpisa tayo sa pagpapanggap. Pero handa akong gawing totoo ang lahat kung papayag ka. Ang gusto lang naman niya ay ibangon ng pride sa harap ng dating nobyo. Pero bagong pag-ibig pala ang ibibigay sa kanya ng tadhana. Dear Amihan Stories presents My Fake Fiancé is My Boss. Written by Dice. Naya, nasan ka na ba? Kanina pa ako kumakatok sa bahay niyo, walang sumasagot. Inisasaad ni Ibiyang mula sa kabilang linya. Napabuntong hininga si Naya bago sinandal ang ulo sa bintana ng bus na kanyang sinasakyan. Wala na ako sa amin, Ibiyang. Papunta ako ng Maynila. Pasensya na, hindi na ako nakapagpaalam. Ha? Bakit? Ano gagawin mo dun? Maghahanap ako ng trabaho. At saka inaalok din ako ni Chang Angge na doon tumira sa kanya. Wala na kasi siyang kasama eh. Matandang dalaga na kasi si Chang Angge at isa pa'y malaki ang utang na loob niya dito dahil ito nang nagtustos sa kanya simula nung mamatay ang kanyang mga magulang. Ah, ganun ba? Naku, may sasabihin pa naman sana ako sa'yo. Napairap siya. Mukhang chismis na naman yun. Tungkol to sa ex mo. Wala pang 2 buwan nang maghiwalay kayo, di ba? Abay, nabalitaan ko na lang kanina. Ikakasal na raw. Natigilan siya. Sa totoo lang, 1 taon din silang magkarelasyon ni Ian, ngunit nang mapasailalim sila sa isang long-distance relationship, nagising na lang daw ito na hindi na siya mahal at nabalitaan na lang niyang may kinakasama na itong babae, nakatrabaho rin sa Maynila. Wala na akong pakialam sa kanya, Ibyang. Magsama sila ng bago niya. Ano naman kung mas pinili niyang pakasalan yun kumpara sa akin? Hindi lang naman siya lalaki sa mundo. Correct. Sayang lang at umalis ka na. Ayain sana kita mag-inom eh. Naiiling siyang tumawa. Sira, okay lang ako. Sige na. Anya, saka ibinaba ang tawag. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at muling inalala ang mga oras na magkasama sila ni Ian. Sa loob ng 1 taon nilang relasyon, ni minsan ay hindi siya tinanong nito tungkol sa kasal. Yun naman pala, sa iba nito nais magpakasal. Ilang oras na nakalipas, nang makarating siya sa bahay ng kanyang tiyahin, ay naabutan niya itong abalang nagsasampay ng mga damit sa labas. Chang! Nanlaki ang mga mata nito na makita siya. O Naya, halika, pasok ka! Masayang sabi nito. Salamat po talaga sa pagpapatuloy niya sa akin, Chang. Bukas sa bukas din po, maghahanap din ako ng trabaho. Anya. Kinabukasan, maagi siyang umalis dala ang resume at ibang dokumento upang mag-apply ng trabaho. Napatingala siya sa isang malaking kumpanya. May nakaukit sa itaas niyong La Carter. Mukhang bigatin yon base na rin sa mga lumalabas sa tao mula sa loob. Nang pumasok siya, nagtungo siya sa front desk. Magandang tanghali, miss. Hiring kayo? Good afternoon. Yes, ma'am. Marami po kaming available position ngayon for retail and marketing department. Kapag po naipasa niyo yung interview, malaki po ang chance na makapag-start po kayo bukas. Nakangiting sagot ng babae. Talaga? Salamat, dediretso na ako. Sana makapasa ako para workmates sa tayo. Anya, saka kumuway dito. Mahaba ang pila para sa mga gustong mag-apply, kaya mas nilakasan niya ang loob. Kahit naman galing siyang probinsya, ay nakapagtapos naman siya sa kursong Business Administration sa tulong ng kanyang tiya. Nang siya nang i-interviewin, ay doon lumatay ang kaba sa dibdib niya. Nasagot naman niya na maayos sa mga tanong, ngunit hindi pa rin siya kumpiyansa na makakapasok sa trabaho. Nang makalabas sa building na iyon, ay napabuntong hininga siya. Sana makapasa, sana makapasa. Paulit-ulit niyang bulong. Balak na sana niyang umuwi nang magawi ang tingin niya sa isang mall na nadaanan. Madalang siyang makakita ng mga malalaking establishmento, kaya naman natutuwa siyang pumasok sa loob. Nagsimula siyang mag-ikot sa bawat stall at department store. Mukhang maganda rin na mag-apply dito para kapag hindi ako matanggap na in-applyan ko kanina, may backup pa ako. Napahinto siya nang mapadaan sa bilihan ng mga mamahaling relo. Akmang magtatanong na siya sa isang sales lady nang maningkit ang mga mata niya sa nakita. Hindi siya maaaring magkamali.
Si Ian iyon kasamang bago nitong kasintahan. Napakuyumang kamao niya nang makitang nanggaling ang dalawa sa jewelry store. Kapal ng mukha. Makakaganti rin ako sa'yo. Bulong niya. Umahon ng inis at irita sa kanya, lalo na nang magkahawak kami pandalawa habang naglalakad. Patungo ang mga ito sa gawin niya at bago pa man siya makaalis, ay nasa harap na siya ng dalawa. Sinadya pa siyang pungguin na babae. Oh! Anang bagong nobya ng ex-boyfriend niya. Naya, anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Ani Ian na mas lalong nakapagpakulo ng dugo niya. Bakit naman kita susundan? Nagkipit balikat ito sa kamapang-asar na tumawa. Siguro dahil mahal mo pa ako. Pasensya ka na talaga, Naya. Wala eh, hindi na kita mahal. Si Ira ng mahal ko. Ikakasal na nga pala. Wala akong pake. Putol niya kay Ian. Ano naman kung ikakasal na kayo? Sa tingin mo ba hindi kita kayang palitan, Ian? Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Alam niyo, totoo niyan. Ikakasal na rin naman ako. Nakangiting sabi niya. Hindi rin niya alam ngunit kusang lumabas yun sa bibig niya. Gayunpaman, pangangatawanan niya. Really? At sino naman ang mahal sa lalaking magpapakasal sa'yo? Nakangising tanong ni Ira. Ramdam niya ang pawi sa noo kahit malamig ang paligid. Hindi niya alam ang gagawin nang saktong may matipunong lalaki na nakasuot ang lumabas mula sa tindahan ng mga relo. Agad nitong hinila at hinawakan sa kamay. Pumaba ang tingin ni Ian sa kamay niyang siniklop sa kamay ng lalaki. Well, para sabihin ko sa inyo, siya lang naman yung mapapangasawa ko. Meet my fiancé. Malakas yan saad. Dahil matangkad na lalaki, ay kinailangan pa niyang bahagyang tumingala rito. Nakakunutan noon ito. Marahil ay naguguluhan sa nangyayari. Pasimple at mahina niya tong pinisil sa tagiliran upang makisakay. Honey, ang tagal-tagal mo. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Nakangusong Anya. Mamaya pumunta tayo sa jewelry store ha. Kailangan na nating magpasukat ang singsing. Tumikhim ang lalaki saka tumango. Alright, what else do you want, honey? Tanong nito sa baritonong tinig. Hindi niya maiwasang totoong mangiti dahil nakikisakay ang lalaki. Samantala, laglag naman ang panga ng dalawang kaharap nila. Imposible! Iling ni Ira habang pabalik-balik ang tingin sa kanya at sa lalaking hinila niya. Walang imposible sa taong nagmamahalan, Ira. Tignan mo ha, sa sobrang pagmamahal mo kay Ian, ilang buwan pa lang kayo pero gusto yun na agad magpakasal. Nawiwili siya sa ekspresyon ng mga mukha ng mga ito. Totoo ba to, Naya? Kahiwalay lang natin. Naiinsultong sad ni Ian na ikinangisi niya. Totoo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ka mahirap palitan. Hindi ko nga alam kung minahal ba talaga kita eh. Pangaasar niya, dahilan para magdilim ang mukha nito. Nang tumikim ang lalaking hinila niya ay binalingan niya ito. Pasensya ka na, honey. Ito kasing ex ko, hindi yata makamove on sa akin eh. Mabuti pa, umalis na tayo. Anya, bago iniwan ang dalawa doon na tulala. Nang mahila niya ang lalaki sa department store, tinanggal niya ang kapit sa braso nito. Seryoso siya nitong tinignan. Ngayon lang niya napansin ang kagapuhan ng lalaki. Idagdag pa ang kulay asul na mga mata nito. What a nice scene! Sarkastikong wika nito. Napakamot siya sa batok. Ay, pasensya ka na kuya ha. Gusto ko lang namang gumanti sa ex ko. Thank you nga pala sa effort at pagsakay sa kwento ko ah. Anya, saka nakangiwing tumawa. Bye! Nahihiya niyang paalam bago mabilis ang lakad na umalis. Samantala, naiiling na sinundan ng tingin ni Theron ang babaeng humila sa kanya kanina. Hindi niya maiwasang mapangiti nang maalalang ginawa nito. Unbelievable. Bulong niya. Mukhang walang ideya ang babae kung sino siya. Kauuwi lang niya sa Pilipinas kahapon. Kung hindi lang kaarawan ng kanyang lolo sa susunod na araw, ay hindi naman sana siya magtutungo sa mall upang bumili ng relo na pangregalo dito. Ilang sandali pa, dumating na si Kiel na siyang PA at sekretary niya. Dala na nito ang paper bag na naglalaman ng binili niyang relo. Should we go back to the company now, sir? Tumango siya.
Pagkasakay sa kanyang kotse, hindi niya maiwasang muling maalala ang babae. Kung tutuusin ay maganda ito, may balingkinitang katawan, mabango, at mukha ring mabait. Kaya nga lang, mukha ring madaldal at makulit. Ipinilig niyang ulo. Bumaling siya kay Kiel na abalang nagmamaneho sa driver's seat. Kiel, what's my next task for today? You have a photo shoot later this afternoon for a brand collaboration of La Carter and Shento Company. Anito. Ang La Carter ay ang sarili niyang kumpanya. Isa yung clothing brand na minana niya sa kanyang namayapang ina. Sa loob ng ilang taon bilang modelo, brand ambassador, at CEO ng sariling kumpanya, nasanay na siya na umiikot lang ang buhay niya sa trabaho. Katulad ngayon, abala na naman siyang pumipirma ng papeles. Pagsapit ng 3:00 naman ay ang nagpunta na siya sa studio. Nice shot! Anang photographer. Sa sumunod na kuha ay may kasama naman siyang babae. Nakasuot lamang ito ng itim na bra at maong short, habang siya naman ay topless at pantalon lang ang pang-ibaba. Closer pa! Yan, perfect! Nakangiting puri ng posing director. Matapos ang photoshoot, agad niyang tinawagan si Kiet. Pagod na siya sa araw na yun at paniguradong bukas ay mas lalo pa siyang mapapagod dahil sa mga trabaho sa kumpanya. Give me a minute, sir. Papunta na po ako. Okay. Tipid niya sambit bago ibaba ang tawag. Nang dumating si Kiel ay laking pasasalamat niya dahil sa wakas ay makakauwi na rin siya sa sariling bahay. Pagpasok niya sa loob ay sinalubong siya ng mga kasambahay. Hindi pa man siya nagsasalita ay lumapit ang mga ito upang kunin ang mga gamit niya. Tell Manang that I won't eat. I'm full. Anya saka naglakad patungong kwarto. Kinabukasan, nang magising siya ay nakahanda ng kape niya sa mesa. Kalahating baso pa lang ng kapeng naiinom niya nang tumunog ang kanyang telepono dahil sa tawag ng kanyang lolo. Good morning, Lolo. You have to explain something to me, dear grandson. Nangunot ang noon niya. What do you mean, Lolo? Hindi mo kailangang ilihim ang mga ganitong bagay. I wanna meet your fiancé in that video. Isama mo siya sa birthday party. What video, Lolo? Mas lalong naguluhan niyang tanong. I can't understand what you're talking about. May nag-upload ng video mo kasamang fiancé mo, Theron. Nagulat din ako. I didn't know that you have a girlfriend. Naalala niya nangyari kahapon. Ang babaeng humila sa kanya. Ang bahagyang malakas sa pagkatawag nito ng honey. At mga sinabi nito tungkol sa kasal nila na wala namang katotohanan. Napakuyom ang kamao niya. Kahit kailan ay wala pa siyang naging malalang issue sa industriya, bukod sa pagiging snob at tahimik. Tapos ngayon, bigla na lang siyang ikakasal. That weird and crazy girl. Bulong niya saka mabilis na tinawagan si Kiel. Kiel, explain to me everything. Sir, about yesterday. Mukhang nasundan po tayo ng paparazzi o kung sino man. May nag-video po sa inyo at kalat na po yun sa social media. Ang usap-usapan ay may lihim daw po kayong girlfriend na ayaw ipakita sa publiko. Napahawak siya sa sentido. Can't we just delete it? Naku sir, mukhang kahit i-delete po hindi na rin natin mababago pantingin nila. So, what do you suggest? Ang suggestion ko po para malinis ang pangalan nyo ay iharap sa taong babae at pagkatapos ng ilang buwan ay palabasin pong nag-break na kayo. For the meantime lang naman po sir, pero I suggest na kausapin nyo rin po yung manager nyo, si Miss Paula. Napabuntong hininga siya. Nang magbukas siya ng social media account, ay tama ngang sinabi ni Ken. Kalat na nga ang video na nangyari kahapon at kung ano-anong speculations na ang nabuo ng mga tao. Sa isang banda, tumatalon sa tuwa si Naya habang hawak ang cellphone. May email kasi mula sa kumpanyang inaplayan niya kahapon. Mukhang masaya ka yata, Naya. Kumain ka muna. Anang kanyang tiyang angge. Tiyang, nakikita mo po ba to? Tinutok niya ang cellphone sa mukha ng kanyang tiyahin. Ano ba yan? Tiyang, natanggap ako bilang sales associate sa kumpanyang inaplayan ko kahapon. May trabaho na ako! Saad niya na may malaking ngiti sa labi. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakapasa siya sa interview.
Tiyang, magbibisa po ako. As in ngayon na. Pupunta na ako. Nagmamadaling wika niya, saka mabilis na gumayak. Nang makarating siya sa kumpanya, malaki ang ngiting kinawayan niya ang babaeng nasa front desk kahapon. Laking gulat nga lang niya nang awkward lang itong umiti at nag-iwas ng tingin. Anong problema nun? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Ngunit dahil masaya siya ngayon, pinili niya yung alisin sa isipan. Nang sumakay siya sa elevator ay may dalawang babaeng empleyado nang naroon. May hawak ang mga itong cellphone at may pinagbubulungan. Hindi na niya sana yun papansinin pa kung hindi lang niya narinig ang sariling boses mula sa cellphone ng isa sa mga babae. Well, para sabihin ko sa inyo, siya lang naman yung mapapangasawa ko. Meet my fiancé. Nag-init ang buong mukha niya sa hiya. Boses niya yon. Sigurado siya. Ngunit paano nangyaring pinapanood siya ng mga ito? Nang buksan niya ang social media account, ay doon niya napagtanto ang dahilan. May pasimpleng nag-video sa naging ganap niya kahapon. Ngayon lang niya napagtanto. Mukhang ang lalaking nahila niya ay hindi lang kung sino-sino. Napasa po siya sa noo. Kagabi lang niya na-post pero trending na. Ang tapang ng babae, no? Talagang pinangalandakan yung fiancé niya si Sir Teron. Ay, kung ako rin naman ang magiging fiancé ni Sir Teron, aba, ipagsisigawan ko rin sa mundo, no? Ang gwapo kaya nun. Model pa sa ibang bansa. At higit sa lahat, mayaman. Hagik-hik ng isang babae. Napayuko siya. Muli niyang tinignan ang video sa cellphone. Ang pangalan ng lalaki ay Theron Carter. Kung Carter ang apelyido nito, ay La Carter naman ang kumpanyang napasukan niya. Ibig sabihin, lintik talaga. Bus ko pa yata yung nahila ko kahapon. Inis niyang bulong sa sarili. Dumiretso siya sa comfort room at doon humugot ng malalim na buntong hininga. Ay, baka hindi para sa akin ang trabahong to. Anya sa sarili. Tiyak niya rin naman na sa oras na mapagtanto nito na empleyado siya sa sarili nitong kumpanya ay agad siyang masesasante. Kaya naman uunahan na niya ito. Maghahanap na lang siya ng ibang pwedeng applyan. Nanlulumo siyang lumabas ng CR. Mabagal siyang naglakad habang ang mga mata ay nakatuon lang sa sapatos niyang suot. Ay, trabaho na sana. Naging bato pa. Bulong niya saka na pasuntok sa hangin. Sumakay siya sa elevator. Akmang magsasara na yon nang biglang may lalaking pumasok sa loob. We're digging information about her. May nakapagsabi rin po na nag-apply siya rito kahapon. Yes, sir. Okay. Nabitawan niya ang hawak na bag nang marinig ang sinabi ng lalaki. Hindi man niya nais mag-assume na siya yun, ngunit lumukob ang kaba sa kanyang dibdib. Napalunok siya at akmang kukuhanin ang bag sa sahig nang maunahan siya ng lalaki. Here, miss. Thanks po. Anya at saka nag-iwas ng tingin. Nangunot ang noon ng lalaki, ngunit kalaunan ay may tinignan ito sa cellphone at bumalik ang tingin sa mukha. Wait, miss. You look familiar. Are you Naya Rivera? Nanlaki ang mga mata niya. Paano nito nalaman ang totoo niyang pangalan? Akmang iiling siya nang muli itong nagsalita. Good thing. Hindi na kita kailangan hanapin pa. You need to go to the CEO's office now, Miss Rivera. Po? Bakit po? Tipid ng umiti ang lalaki. Ipinapatawag ka ng CEO. Umiling siya. Hindi na po, sir. Hindi na po ako tutuloy sa trabahong to. Mauna na po ako. Nakangiwing paalam niya. Bumukas ang elevator ngunit muling pinindot ng lalaki ang close button. I'm sorry, but I think Sir Teron won't allow that. Miss Rivera, kailangan mo muna siyang kausapin. Come on, di niya gusto naghihintay na matagal. Naiinis siyang napapadyak sa sahig bago sumunod sa lalaki. Nang makarinig sila sa opisina ng CEO, ay kumatok muna ng 3 beses ang lalaking kasama niya bago sila pumasok. Good morning, sir. Kasama ko na po siya. Nakatalikod mula sa kanila ang swivel chair ng CEO, kaya naman hindi nila alam kung anong ekspresyon ng mukha nito. Good. Thank you, Ken. Iwan mo na kami. Sumidhi ang takot niya sa dibdib nang umalis ang lalaking tinawag nitong Ken. Nang magtamang mga mata nila ni Teron, sumalubong sa kanya ang lamig at kaseryosohan sa aura nito. Napakagat siya sa labi. Bye now. Alam mo na siguro kung bakit kita pinatawag.
Malamig na wika nito. Tumayo ito mula sa swivel chair at lumapit sa kanya. Napatras siya ng 1 pesos nang mariin siya nitong tinitigan. Peace? Sorry? Anya, saka gumawa ng peace sign gamit ang 2 daliri. Hindi ko naman alam na sikat ka pala eh. Hindi ko rin alam na ikaw pala yung may-ari nito. In short, wala talaga akong alam. Gusto mo magpusa lang ako na hindi yun totoo? Anya, saka awkward na tumawa. For what? Kalat-kalat ng video. Do you really think they would still believe you? Nagkibit-balikat siya. Sa totoo lang ay hindi rin niya alam. Binibigyan lang kita ng option. Kung ayaw mo, di wag. I can't believe you, woman. Saad dito, saka frustrated na pinaglandas ang daliri sa buhok. Sorry na nga eh. Huwag kayong mag-alala, sir. Mag-apply na lang ako sa iba. Hindi na ako magpapakita sa inyo. No! Marahas na putol dito sa kanya. You created this issue, so you will help me get rid of it. Whether you like it or not. Seryoso mukha nito, kaya mas lalo siyang kinabahan. Sige, ano bang kailangan kong gawin? Kung magbabahid ako ng pera, wala ako nun na. Kinabahang sambit niya. Hindi sana siya papayag ngunit tiyak naman niyang kahit magtago man siya, ay paniguradong hahanapin ulit siya ng lalaking ito. Matapang siyang tinignan ito. I will pay you 500,000 pesos. Be my fake fiancé. Pretend like we're really a couple in public. Napasingap siya dahil sa gulat. Paulit-ulit siyang umiling at naglakad sa harap nito. 500,000? Grabe, kayo talaga mga mayayaman. Wala kayong pakialam kahit gaano pa kalaki ang malustay nyo. Pinupulot niyo lang bang pera? Ano naman kung nachismis ka? Ililipas din naman yan at isa pa. Paano pala kung niloloko mo lang ako? Hoy sir, kahit mahirap lang ako, hindi mo ako maluloko no? Wais yata to. Turo niya sa sarili. Sa lahat ng sinabi niya ay tamad lang siya nitong tinignan na para bang walang sense ang lahat ng sinabi niya. Pinaliitan niya ito ng mata. Pero seryoso sir, ibibigay mo sa akin? Ngayon na? Cash? Hindi ito sumagot. Sa halip ay may kinuha itong makapal na papel sa drawer at isang ballpen. Sa mabilis sa kilos ay may sinulat ito sa papel kasabay ng pagpirma. Here, hindi ako madalas gumagamit ng cash. Sana okay lang sa yung check. Napangiti siya at manghan tinignan ng cheque. Malaki ng 250,000 para makapagbigay siya para sa kanyang tiyang angge upang mapaganda ang bahay nito. Ang matitira ay naisip niyang ipampuhunan sa negosyo. Sige, deal. Madali naman akong kausap eh. Pero magtatrabaho pa rin ba ako rito sa kumpanya mo? Umiling ito. You don't have to. Since you'll be acting as my fiancé, mas maganda sa akin ka tumira. Next week, magpapaschedule ako sa media para linawin ang kumakalat nating video. So for the meantime, we have to be prepared. Call me Teron when we're alone, but call me Honey when we're in public. Be sweet and do your role well. Are we clear, Naya? Napaawang ang labi niya, ngunit tumango rin kalaunan. Pakiramdam niya tuloy ay may kausap siyang direktor ngayon. Okay, Teron. Kailan ako lilipat sa bahay mo? Tomorrow. Ha? Ang bilis naman. Next week na lang. Reklamo niya. Sige, next week ko na lang din ibibigay ang check. Give it back. Anito, saka nilahad ang kamay sa kanya. Mabilis niyang itinago ang cheque sa kanyang bag. Joke lang, ito naman di na mabiro. Hanggang kailan nga pala itong pagpapanggap natin? At least 5 months, I guess. But we'll see. Kapag lumampas ng 5 months, dapat may dagdag ha. Mahal ang talent fee ko. Mahirap maging artista. Anya na ikinairap nito. Fine. Madali lang pala itong kausap. Iisipin na lang niyang isa siyang artista sa loob ng mga buwang kasama niya ito. Kung ganoon, sige, aalis na ako. Kita na lang tayo bukas. Tatalikod na sana siya nang muli siya nitong tawagin. I should drive you home. Nasa kumpanya kita. Siguradong may mga nakakita na rin sa'yo sa labas kanina. Okay. Isa pa, it's time for you to show your acting skills. Show my employees that we're real. Nang lumabas sila mula sa CEO's office, ay agad niyang pinagsiklop ang mga kamay nila ni Teron. Bahagya pa siyang kinakabahan, pero pinilit niyang ngumiti at maging malambing. Pansin niyan tingin ng ilang empleyadong nadaanan nila patungo sa elevator.
Honey, ngumiti ka naman. Hindi mo ba nagustuhan yung surprise visit ko? Alam mo ba, ako pa lang nakaisip na mag-apply sa kumpanya ng fiancé ko para lang i-surprise siya. Nakangiting sabi niya sa lalaki. Napasingap ang ilang nakarinig. Inalis si Teron sa pagkakasiklop ang mga kamay nila at sa halip ay pinadausdos ang braso sa kanyang bewang. Sandali siyang nakaramdam ng kakaiba, ngunit agad niya ring ipinilig ang ulo. Of course, I appreciate that, honey. Anito at bahagyang ngumiti sa kanya. Hanggang sa makalabas ng building ay malapit sila sa isa't isa. Nang makapasok sila sa kotse nito, ay doon niya binura ang ngiti sa labi. Galing ko, di ba? Yeah. Iatid kita sa bahay mo. Just tell me the address. Bukas naman na ipapasundo kita kay Ken. Siya yung magdadala sa'yo sa bahay ko. Sige. Balik kapag tinanong ako ng ibang tao, gagawa na lang ako ng kwento tungkol sa atin, ha? Nagsimulang magmaneho si Teron, kaya naman inaliw na lang niyang sarili sa mga nadaraanang building. As much as possible, kailangang iisa lang ang kwento natin. Dahil paano sila maniniwala kung magkaiba tayo ng sasabihin? May punto ito, kaya naman napatango na lang siya. Nang makarating sa lugar nila, akala niya ibababa na lang siya doon ni Teron. Ngunit bumaba pa ito na sasakyan upang pagbuksan siya ng pinto. Bayan, anito. Pansin niya mapagmatsyag na pata ng mga kapitbahay. Matamis ng ngumiti siya dito. Bye honey, ingat ka sa pagmamaneho ha. Akmang tatalikod na siya nang hawakan itong kamay niya. Pasimple itong bumulong. You forgot to do something. Huh? Ano? Nangunot na noon niya. Ngunit ang pasimpleng kinamot ito ang kanang pisngi ay doon niya napagtanto kung ano ang tinutukoy nito. Bahagya siyang tumingkayad saka mabilis sa inilipat ng labi sa pisngi nito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kasabay ng mabilis sa dampi ng labi niya sa pisngi nito ay ang bilis din ng kalampag ng kanyang dibdib. Bye-bye. Muling paalam niya. Hindi naman yon ang unang beses na may hinalikan siyang lalaki dahil nagkaroon na siya ng kasintahan noon at iyon nga ay si Ian. Ngunit kanina, iba ang dating sa kanya ng halik na ginawa niya kay Teron kahit nasa pisngi lang yon. Sa kabilang banda, abalang nagpapawi si Teron sa gym. Patuloy ang pagbira niya sa punching bag habang tagaktak ang pawis. Pilit niyang inaalis sa isip ang palangiting mukha ni Naya. Ngunit kapag nahahawakan niyang pisngi, hindi niya mapigilang mapahinto. Kinabukasan, habang pababa mula sa hagdan, ay lumapit sa kanyang isang kasambahay. Good morning, Sir Teron. Dumating na po ang fiancé niyo. Anito. Hindi siya sumagot. Sa halip ay dumiretso siya sa sala upang salubungin si Naya. Sa gilid ito ay si Kiel at sa harap naman ito ay si Manang Dionisio na siyang mayordoma sa mansyon. Hindi pa man siya masyadong nakakalapit ay rinig na niya ang malakas at masiglang boses si Naya. Nakakahiya naman. Huwag yun na po akong tawaging ma'am. Naya na lamang po, Manang Dionisio. Matagal na po kayong nagtatrabaho kay Teron? Oo, iha. Natuwa nga ako nang malamang may fiancé na siya. Kung hindi pa sa akin sinabi ni Ayeng na napanood niya kayo sa social media, ay hindi ko pa malalaman. Si Teron po kasi, Naya. Anya nang makalapit kaya napahinto ito sa pagsasalita. Malapad ang umiti si Naya at nilapitan siya. Napalunok siya ng tumingkaya dito at dampian siya ng mabilis na halik sa pisngi sa harap ni Ken, Manang Dionisio at ilang kasambahay na batid niyang nanonood. Honey, saan ang kwarto ko? Napagod ako sa biyahe. Reklamo nito at saka sinandalang ulo sa balikat niya. Hinawakan nito sa bewang saka hinarap sina Kiel at Manang Dionisio na tila naninibago sa nakikita. Kiel, pwede mo na kaming iwan. Manang Dionisio, please prepare some breakfast for my fiancé. Ihatid ko lang siya sa kwarto. Hindi na niya hinintay pang sumagot ang dalawa. Dinala na niya ang bag ni Naya, saka hinawakan ng isang kamay nito upang akayin sa itaas. Nang makarating sila sa kwarto, ay doon niya binitiwan si Naya. Naupo ito sa kama at pinag-cruise sa mga braso sa dibdib. Hindi ka man lamang nagpasalamat kay Kiel nang sunduin niya ako. Tapos hindi ka man lamang nangungupo kay Manang. Spoiled brat ka ba? Grabe ka, Teron na, wala kang galang. You're fully aware that I'm the boss, right?
Tumayo ito at matapang siyang tinignan. Hindi niya maiwasang mamangha sa tapang na babaeng ito. Ito lang ang namumukod tangi na kaya siyang tagalan ng titig at pagsalitaan tungkol sa kanyang ugali. Boss, sa tingin ko, kailangan kitang turuan ng good manners. Mayaman ka nga, may bahay, maraming pera. Gwapo ka rin naman. Kaya nga lang, medyo masamang ugali mo. Paano ka makakapag-asawa ng totoo niyan? Dismayadong iling nito. Lumakad siya palapit kay Naya dahilan ng kamuntikan na nitong pagkahulog mula sa kama. Mabuti na lang, agad itong nahawakan sa bewang. Sino ba kasing may sabing, totoo ko mag-aasawa? Bumaba ang tingin niya sa magandang mukha nito. Gulat ang bilugang mga mata nito at bahagyang nakaawang ang natural na mapulang labi. Hindi niya maiwasang magtagal ang tingin doon. Kalaunan, umayos ito ng tayo. So, plano mo palang tumandang binata? Kasi kung ako, ayoko eh. Gusto kong magkapamilya. Anito, nangunutan noon niya. So, you mean, pagkatapos ng deal natin na to, babalik ka sa ex mo or you're going to look for another boyfriend? Siyempre, iba na no. Pag ex na, ex na. Ayoko na kay Ian no. Biruin mo. 1 taon kami nun pero hindi man lamang naisip na tanungin ako tungkol sa kasal. Tapos malaman-laman ko, sa iba na siya ikakasal. Naalala mo ba yung babae sa mall na si Ira? Yung babaeng sobrang pula ng labi? Yun yung pinalit sa akin. Hindi nga yata, nalungkot man lang siya nung naghiwalay kami. Tapos sasabihin mo babalikan ko siya. Nek-nek niya. Hindi niya maiwasang matawa dahil sa pagkaaliw kay Naya. Nakakaengganyo kasi itong magkwento at may mga pagsenyas pa. Nang bumaba sila sa dining hall para kumain, ay napapailing na lang siya sa inasta nito. Ito ng airplane, honey. Papasok na sa bibig mo. Anito, saka tinapat sa kanyang kutsarang may lamang maliit na karne at kanin. Blanko niya itong tinignan. I'm not a kid, Naya. Isa pa, I don't usually eat breakfast. Ngayon lang. Sumimangot ito. You're not a kid, yes. Pero gagawa rin naman tayo ng bata soon, di ba? Pinagpapraktisan lang kita. Nasa mid-tuloy siya dahil sa sinabi nito. Ngunit hindi pa pala ito tapos. May dinagdag pa ito na talagang nagpapasakit ng ulo niya. Well, dahil nandito na ako sa bahay mo, sabay na tayo laging kakain ng breakfast. Ayok malilipasan ng gutom ang magiging asawa ko. Kailangan mo sundin ang mga inuutos ko, Han. Dahil happy wife means a happy life. Hindi po ba, Manang Janisha? Baling pa nito sa gawin ng mga kasambahay. Humagikik ang ilang dalagang kasambahay, samantalang si Manang Janisha ay malaki ang ngisi na tumango. See? Makikinig ka sa akin lagi, honey. Nangingiting na pailing na lang siya. Kinabukasan, maagang gumising si Naya upang ipaghanda ng agahan si Teron. Batid niyang sinabi na nito na hindi ito kumakain ng agahan, ngunit nais niyang baguhin yon. Nang dumiretso siya sa kusina, ay agad nagsiyukuan ang 2 maid at tanging si Manang Janisha lang ang sumalubong ng kanyang tingin. Magandang umaga po sa inyo. Nakangiting bati niya sa mga ito. Si Teron, iha, wala ba siyang pasok sa trabaho ngayon? Tanong ni Manang Janisha. Naliligo pa po kanina eh. Ano nga po pala yung paborito ni Teron? Ipagluluto ko po siya. Kapilang kasi ang agahan ng lagi eh. Pero nung nabubuhay pang mami niya, paborito talaga niyang adobo. Natigilan siya. Katulad niya ay wala na rin pala itong ina. Susubukan ko pong ipagluto si Teron. Nagsimula siyang kumilos sa kusina. Akmang tutulungan siya ng isa sa mga kasambahay nang umiling siya dahil sa kagustuhang siyang gumawa ng lahat para sa lalaki. Patapos na siya sa pagluluto nang marinig ang pababang yabag nito. Nakangiti niya itong sinalubong. What are you doing? Kunot noon tanong nito. Nagluluto ako ng breakfast mo, Han. Napailing ito. Sinabi ko na rin sa iyong ayoko malipasan ka ng gutom. Putol niya. Wala na ito nagawa kundi ang umupo sa harap ng mesa. Napangiti siya. Masigla niya itong pinagsilbihan at pinaghain ng pagkain. Kumain ka kahit kaunti lang. Anya. Natigilan ito na makitang adobo ang hinain niya. Ay, kakain na siya. Paborito mo yan, Han, di ba? Napailing si Teron bago nagsimulang kumain.
Sinabayan niya ito sa pagkain nang bigla itong tumikhim. Nagtataka niya itong tinignan. Birthday ni Lolo bukas, kaya alis tayo ngayon para bumili ng isusuot mo. Anito. Talaga? Hindi mo naman sinabi agad. Hindi pa ako nakabili ng regalo. Nanghihinayang sad niya. Kahit ang totoo ay biglang lumukob ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi nga niya kilalang tinutukoy nitong lolo, tapos ay biglang yayayain siya nito sa birthday. It's okay, hon. Remember that watch that I bought in the mall? Yun yung regalo natin kay Lolo. Napalunok siya ng maalalang araw na yon. Dahil iyon lang naman ang araw na hinila niya ito at ginawang fiancé. Oo, naalala ko nga. Anya na sinamahan pa ng tawa. Nang makarating sila sa mall ay hinapit siya nito sa bewang, dahilan para gumapang ang init sa buo niyang katawan. Habang naglalakad patungo sa isang butik, hindi niya maiwasang mapalunok nang bumulong ito sa kanyang tenga. Some people are watching us, honey. Baritonong sad nito, kaya naman inangkla niyang braso sa braso nito. Nang makarating sila sa loob, ay agad silang inasikaso ng isang babae. Hon, she's Anna. She's a fashion designer. She'll help you choose a nice dress for Lolo's birthday party. Ako pala si Naya. Nice to meet you, Miss Naya. Please follow me po para makapagsukat na tayo. Nakangiting anito na tinanguan niya. I'll be waiting for you. Ani Teron bago sila umalis ni Ana. Maraming dinalang dress, skirts at semi-formal gown si Ana na isa-isa niyang isinukat sa loob ng fitting room. Ano sa tingin mo, Han? Ang una nilang pinakita kay Teron ay ang isang simpleng white dress na may minimal na disenyo. Ngunit ang pasadahan siya nito ng tingin ay umiling ito. Try another one. Muli siyang inabutan ni Ana ng panibagong outfit. Mini-skirt naman at long sleeves na may ruffles. Nang lumabas siya, yabalang nagbabasa ng magazine si Teron. Nang muli siya nitong tignan, ay blanko lang ang ekspresyon ng mukha nito saka umili. Again. Mahina siyang napapadyak bago isuot ang pangatlong dress. Isa yung sweetheart neckline midi dress na kulay itim. Ang problema, hindi nga lang niya maisara ang zipper mula sa likod. Ana, pwedeng pumasok ka sa loob. Hindi ko kasi masara yung zipper eh. Sigaw niya mula sa labas. Nang bumukas ang fitting room mula sa likod niya, batid niyang nakapasok na si Ana. Hinawi niyang buhok patagilid. Pataas naman ang zipper, thank you. Anya habang mariing hawak ang bandang dibdib. Maluwag pa kasi ang dress hanggang hindi na isasara ang zipper. Ilang sandaling hindi gumalaw si Ana sa kanyang likod, kaya naman humarap siya upang tanungin ito. Ana, bakit? Nahinto siya sa pagsasalita, kasabay ng panlalaki ng mata dahil imbes sa si Ana ay si Teron ang nasa likod niya. Ano ginagawa mo dito, Teron? Nasa si Ana? May kinuha lang. I heard you shout so I came here to check on you. Anito saka nag-iwas sa tingin. Bastos ka! I'm not. Come on, turn your back. Sasara ko na yung zipper. Seryosong sambit nito na ikinairap niya. Bigla ka nilang pumapasok. Mamaya isipin pa nila kung anong ginagawa natin dito eh. Bulong niya. Gumapang ang kakaibang kilabot sa kanya nang maramdaman ng kamay ni Teron sa kanyang likod. Dumagdag pang tila mapang-akit itong boses nang ilagay nito ang baba sa isa niyang balikat. So what kung anong isipin nila? Kakasal naman na tayo, Han. Nag-init ang magkabilang pisngi niya. Batid naman niya na nanunukso lamang ito, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng maliliit na kiliti sa kalooban. Pinaharap siya nito at pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Mabilis lang yon dahil muling pinagtama nito ang kanilang mga mata. I like it. Anito. Kumabog ang dibdib niya sa kaba. Napalunok siya ng bahagyang yumuko si Teron. Ngunit bago pa man ito mapaglapat ang mga labi nila, ay pareho silang mabilis na napahiwalay nang marinig ang katok mula sa labas. Miss Naya, kailangan niyo po ba ng tulong? Hindi na. Okay na, thank you. Anya. Binalingan niya na masamang tingin si Teron. Paano tayo lalabas ngayon? I-go first. Susunod ako. Huwag ka muna agad lalabas ha. Maglagay ka ng ilang minutong pagitan. Bilin niya bago lumabas mula sa fitting room.
Nagulat pa siya na makita si Ana na mukhang hinihintay siya. Akmang yayayain niya ito sa ibang parte ng store para libangin. Ngunit nanlaki ang mga mata nila pareho nang lumabas si Teron mula sa fitting room. We will take the dress. Sad ito. Naisalan tuloy niyang kainin ng lupa dahil sa kahiyan. After this, we will eat. Are you hungry? Tanong nito. Tumango siya. Hubarin ko lang tong dress. Wait mo lang ako dito. Do you want me to help you again? Binantaan niya ito ng tingin. Hindi na. Nandito naman na si Ana. Okay, Han. Anito na may bahid ang ngise sa labi. Napailing siya. Masyadong ginagalingan ni Teron at ayaw niyang napag-iiwanan. Kaya naman humanda talaga ito mamaya sa kanya sa restaurant. Hon, let me feed you. Nakangiting Anya sabay tapat ang chopstick sa bibig nito. Masarap yan, parang ako. Hagikik niya saka sinubo ang pagkain dito. Nangunot ang noon nito. I think you're mistaken, Han. Bakit naman? Mas masarap ka pa rin kumpara dito. Muntik na siyang masamid dahil sa sinabi nito. Nag-init ang magkabilang pisngi niya. Hani naman nakakahiya. Mahina itong tumawa. You don't have to be shy, Han. Come here. Let me wipe the side of your lips. Anto. Marahang pinunasan nito ang gilid ng labi niya. Bahagya itong umiti pagkatapos. Done. Hanggang sa paglabas ng mall pa uwi, ay hawak nito ang kamay niya. Mauna ka nang umuwi sa atin. May asikasuhin lamang ako sa kumpanya bago umuwi. Nakatayo sila habang nasa tapat ng malaki at mataas na building ng La Carter nang sabihin niyo ni Teron. Okay, magluluto ako ng hapunan. Bye-bye. Ngumiti siya tumingkayat upang mahalikan ito sa pisngi. Akbang tatalikod na siya nang hawakan itong isa niyang braso upang muli siyang paharapin. Hindi ito sumagot. Sa halip ay bahagyang yumuko upang kintalan siya ng magaan halik sa noo. Batid niyang nakita yon ng ilang empleyado, gayon din ng ibang taong dumaraan. Take care. Anito. Tumango siya at mabilis na pumasok sa loob ng sasakyan. Wala sa sariling napahawak siya sa dibdib. Simula kanina sa fitting room ay abnormal ng pagtibok niyon na labis niyang ikinabahala. Kinabukasan, suot ang bagong dress, ay dumiretso sila ni Teron sa bahay ng lolo nito. Kinakabahan man ay nilunok niya ang hiya sa katawan upang magampanan ng maayos ang trabaho. Oh, Teron, finally you're here. Nakita kong video niyo ha. So, totoo pala. Patango-tango sa ng isang ginang na nakasalubong nila papasok sa loob. Pinasadahan siya nito ng tingin, kaya naman bahagya siyang na-conscious sa itsura. Ganun pa man ay nginitian niya ito. Magandang gabi po. Tita, she's Naya, my fiancé. Pakilala ni Teron sa kanya, sabay hawak nito sa kanyang bewa. Oh, hi. Pumunta kayo sa sala. Naroon ang papa. Thank you, tita. Nang umalis ito sa harap nila, ay bahagya siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Are you okay? Bulong ni Teron nang mapansin ang mahinang buntong hininga niya. Oo, akala ko lang matapobre ang tita mo, kaya kinabahan ako ng slight. Well, Mahinang tumawa ito. You'll see. Bumalik tuloy ang kaba niya. Marami pa silang nakasalubong papasok sa loob na binabati rin ni Teron. Na nakapasok sila sa loob ng bahay, ay napahigpit ang kapit niya sa kamay nito. my lolo strict but is kind, Han. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Anya, napapaligiran ng ilang matatanda ang lolo ni Teron. Ngunit nang mahagip sila ng mata nito, huminto ito sa pakikipag-usap sa mga ito at tinawag sila. My grandson is here with his very special guest. Napatingin sa kanila mga matatandang bisita. Magandang gabi po sa inyo. Magiliw niyang bati sa mga ito na parabang nangangandidato. May ilan sa matandang umiti, ngunit may ilan ding seryoso lang siyang tinignan. Everyone, lolo. Baling ni Teron sa matanda. She's Naya, the most important girl in my life and also my fiancé. Napakagat siya sa ibabang labi. Good thing. You finally decided to settle down, iho. I agree. Nasa edad na rin naman talaga nga po ni Leoncio.
Tukoy marahil ng isang matanda sa lolo ni Teron. Naputol nga lang pag-uusap ng mga ito nang tumikhim ang matanda. What is her surname anyway? Malamig at seryosong tanong nito. Her surname doesn't have anything to do with this, Lolo. Isa pa, papalitan ko rin naman yon once na maikasal na kami. Seryosong sabi ni Teron. Natahimik ang ilang nakarinig na malapit sa kanila. Ramdam niyang biglang pagbigat ng hangin sa paligid, kaya naman tumikhim siya. Matamis niyang nginitian ang matanda. Sandali siyang kumawala sa pagkakahawak ni Teron upang magmano dito. Happy birthday po, Lolo. Ako po si Naya Rivera. Galing po akong probinsya. At opo, ang apelyido ko ay hindi ganong kaingay dahil hindi naman kami mayaman. Sinamahan pa niya yon ng tawa. Pero alam niyo po, kahit kailan, hindi ako tinignan ni Teron na mas mababa sa kanya. Ang totoo nga po niyan, Lo. Ayoko talaga sa kanya nung una dahil masyado siyang mataas para sa akin. Pero sobrang porsigido po talaga ng apo niyo. Long distance relationship po kami sa loob ng ilang buwan. Pero hindi po yun naging hadlang para sa pagmamahala naming dalawa. Nakangiting Anya sabay baling kay Teron. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob upang sabihin ang mga salitang yon. Pero sa loob ng mga sandaling nagsasalita siya, ramdam niya ang mainit na titig ni Teron, gayon din ang kaseryosohan sa mata ng lolo nito. Kaya naman, if ever na hindi po kayo boto sa relasyon namin, napahinto siya sa pagsasalita ng malakas at tumawang matanda. I'm not against your relationship, Iha. Ang tapang ng fiancé mo, Teron. I like her. Sambit pa nito habang gulat na gulat naman siya. Come on, let's go inside. Excuse us, compadres. We're just going to talk about something private. Anito sa ilang bisita na agad naman tumango. Sumunod sila ni Teron sa parte ng mansyon kung saan mas tahimik. Ipinaghila siya ni Teron ng upuan at magkatabi silang umpo sa harap ng matanda. Agad silang pinagsilbihan ng mga serbidora. Mangha pa niyang tinitigan ng mga chandelier at mamahaling mueble sa paligid nang magsimulang magsalita ang matanda. Finally, ha? Lolo, hindi mo naman siguro pagbabantaan si Naya o bibigyan ng malaking halaga para iwan ako, right? Humalakha ka matanda. Of course not. At isa pa, mukhang hindi naman ganun ang fiancé mo. Di ba, Naya? Ngumiti siya. Kung alam lang nito ang usapan nila ni Teron. Opo naman, Lo. Mahal na mahal ko kaya si Teron. Anya, saka mahinang tumawa. Nang dumating ang inumin ay napainom tuloy siya agad. Si, ngisi ni Teron. We really love each other, Lolo. I can't see my future without Naya. Kumabog ang dibdib niya nang marahang pigain nitong kamay niyang nakapatong sa ibabaw ng mesa. I see. Di ko na kayo masyado pang uusisahin. Gusto ko lang na sana'y magpakasal na kayo soon. I will be waiting for the invitation, alright? Paling nito sa apo. Sure thing, Lolo. Napalunok siya at hindi na kumibo pa dahil medyo nakokonsensya din siya sa ginagawa nilang pagpapanggap. Lalo pa ngayong kitang-kita niyang masayang lolo nito. Ilang oras na lumipas bago sila nakauwi. Habang nagsishower si Teron, ay ipinikit niya mga mata para matulog na. Ngunit kapag minamalas nga naman, ay hindi siya madalaw ng antok. Nang bumukas ang pinto ng banyo ay mariin niyang ipinikit ang mga mata. Natigilan siya ng paghiga ni Teron ay agad siya nitong hinapit sa bewang at pinaharap. Dahilan para magtama ang mga mata nila. I like what you did a while ago, Han. Nag-init ang pisngi niya nang tumamang hininga nito sa kanyang mukha. Siyempre, magaling ako umarte eh. Anya habang nakatitig sa asul nitong mga mata. Acting, ha? Oo. Wala sa sariling napakagat siya ng labi ng sumeryoso mukha nito. Naya, if I kiss you right now and you kiss me back, acting pa rin ba yun? Hindi siya nakasagot. Ano bang sinasabi nito? Gabing-gabi na tahimik pa ng paligid. Hindi niya tuloy maiwasang mag-isip ng ibang bagay. Akmang mag-iiwas siya ng tingin nang marahang sa puin nito ang baba niya, dahilan para muling magtama ang mga mata nila. You don't want to answer? I must find out then. Napaawang ang labi niya. Akmang magsasalita na siya nang maramdaman ang biglang paghila nito sa kanyang batok.
kasabay ng paglapat ng labi nito sa labi niya. Ang akmang pagtulak na gagawin ay hindi na niya nagawa nang hawakan nito magkabilang kamay niya at ilagay yon sa kanyang ulunan nang ito'y umibabaw sa kanya. Ang mabagal na halik ay unti-unting naging marahas. Bumaba ang halik nito sa kanyang dibdib. Teron, anya sa tono na hindi malaman kung pinahihinto ba ito o mas iniinggan yung ipagpatuloy ang ginagawa. Ngumisi ito at muling pinantayan ang mukha niya. I doubt that this is still acting, honey. Anito, dahilan para malakas sa itong itulak. Hindi siya makapagsalita sa hiya. Napatakip siya sa mukha at patagilid na humiga, ngunit muli lang siyang hinila nito upang mayakap mula sa likod. Kinaumagahan, magandang gising ni Teron habang pababa ng hagdan. Batid niyang nagluto si Naya ng agahan kaya naman kakain siya. Where's Naya? Tanong niya sa isang kasambahay nang makasalubong niya ito pababa. Nagtitimpla po ng kape niyo, sir. Okay. Sinadya niyang hindi ikabit ng maayos ang relo at necktie nang makalapit dito. Tumikim siya kaya napalingon ito sa kanya. Good morning, Han. Anito, ngunit mabilis nag-iwas din ng tingin. Umangat ang gilid ng kanyang labi. Batid niyan dahilan ng pag-iwas ito. Good morning, Ann. Can you help me with my watch and tie? Ramdam niyang kaba nito habang inaayos ito ang relo niya. Ang pagdampi ng balat nila sa isa't isa ay nakapagbibigay sa kanya ng isang mainit na pakiramdam na ngayon lang niya naranasan. Hindi niya maiwasang mapangiti nang napalunok pa ito habang inaayos ang necktie niya. Yan, ayos na. Akmang lalayo na ito sa kanya nang muli niya itong hapitin sa bewang. Thank you, Han. Anya, saka ito dinampian ng isang mabilis na halik sa pisngi. Pulang-pulang pisngi nito at ang kaisipang kaya niya itong pakiligin ay nagbigay kulay sa kanyang umaga. Bukas ng press conference, ngunit wala siyang nararamdamang kaba o takot. Good mood siya ngayong araw at hindi niya yon nais isipin sa ngayon. Sir, tikim ni Kian. What is it? Sinubukan niyang gawing seryoso ang boses. As I was saying, sir, you have a meeting 15 minutes from now. Nangunutan noon niya at napatingin sa suot ni wristwatch. What? Bakit ngayon mo lang sinabi? Muling tumikim si Kian. Actually, kanina ko pa sinabi, sir. Kaya lang po masyado kayong abala sa cellphone niyo habang nakatitig sa cellphone number ni Miss Naya. Mabilis niyang pinatay ang cellphone at pinulsa. Hindi niya napansin na kanina pa pala siyang nag-aabang ng mensahe mula kay Naya. Let's go. Anya saka tumayo. Habang naglalakad, ay napahinto siya nang maramdaman ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Teron, anong gusto mong dinner mamaya? Magluluto kami ni Manang. Ani Naya nang sagutin niya ang tawag nito. Napangiti siya. Anything, Han. Anong anything? Hindi pwedeng anything, mamili ka. Tawa nito sa kabilang linya. Lumukso ang puso niya sa tuwa kasabay ng tawa nito. Okay, fine. I want afritada tonight. Anya. Okay, ibababa ko. What are you doing? Putol niya. Nais pang pahabain ng usapan. Nagtanim kami sa garden kanina. Really? Send me a picture of you, please. Nawiwili siya sa mga kwento nito. Ayoko nga, baka pagtawanan mo pa. Ang pangit ko doon, may putik ang mukha ko. Mahina siyang natawa. Nai-imagine niya tuloy ang itsura nito ngayon. Natigilan ng ibang empleyadong nakarinig, ngunit hindi na niya yon pinansin pa. Just send it, Han. Isa pa, in my eyes, you are always beautiful. Walang halong biro at pagsisinungaling niyang sabi. Natahimik ito sa kabilang linya. Ibababa ko na nga. Bye! Naiiling siyang napangiti ng ibaba na nito ang tawag. Noon lang din niya napansin na late na siya sa meeting. Gayunpaman, hindi na alis sa magandang mood niya sa buong araw na yon. Pag-uwi sa bahay, agad na hinanap ng kanya mga mata si Naya. Sinundan niyang amoy ng bagong lutong afritada. Nang makarating sa kusina, doon niya ito naabutan kausap ang isang maid. Nagkakatuwa ng mga ito. Nang ituro siya ng isang kasambahay, ay bumaling ang tingin sa kanya ni Naya. Nakauwi ka na pala, Han. Yeah, I miss you. Anya, saka ito niyakap. Anong I miss you?
Kaninang umaga lang tayo huling nagkita, Teron. Kahit na. Giit niya. You didn't send me your pictures. I wanna see them, hon. Mamaya na, sa kwarto. Ngumiti siya. Okay, mamaya na sa kwarto. Anya sa kamarahang hinimas sa braso nito. Matapos makapag-dinner, muli silang napag-isa sa kwarto. Yakap niya ito mula sa likod habang pareho nilang tinitingnan ng mga pictures mula sa pagtatanim nito sa kanyang garden kaninang umaga. Sinong nakaisip na magtanim? Bulong niya. Ako, ang luwag ng garden mo pero kakaunti yung mga bulaklak, kaya inaya ko si Manang kanina. Napatungo-tango siya. Mabuti na lang pala't naisipan niyang magpagawa ng gardenon. You're so smart, hon. Che, kung ano-ano sinasabi mo kanina, buti na lang hindi naka-loudspeaker ang cellphone ko. Nguso nito. But it's true. Anyway, bukas ang conference. Are you ready? Oo naman no. Malakas ang kumpiyansang sambit nito. Napataas ang sulok ng kanyang labi. Sa gitna ng mahabang pag-uusap ay napakunutan noon niya nang hindi na muling nagsalita si Naya. Nang silipin niya ito ay tulog na pala ito at bahagyang nakaawang panlabi. You're driving me crazy, Naya. Bulong niya. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa venue kung saan gaganapin ang press conference. Magkatabi sila ni Naya habang kaharap ang mga press. Mr. Carter, totoo po ba yung video na kumalat kamakailan lang tungkol sa inyo? Bakit po kayo lumabas na may girlfriend na kayo? May sabi-sabi pong kinahihiya niyo raw sigurong girlfriend niyo dahil probinsyana. Totoo po bang ikakasal na kayo? Nagkatinginan sila ni Naya. Marahang pinisil niyang isang kamay nito. Sunod-sunod ang flash ng kamera, gayon din ang mga cellphone ng mga itong sabay-sabay na inangat sa ere upang makuhanan sila. First of all, the video is true. It is me and Naya. Ang totoo niya, nasa mall kami ng araw na yon to buy a gift for my lolo. Matagal na rin kami sa relationship namin and we chose to keep it private. Alam niyo naman sa ganitong industry, maraming issues at magulo. I want her to be free while being with me. Gusto ko malayo siya sa mata ng kamera, hindi dahil kinahiya ko siya, kundi dahil gusto ko siyang protektahan sa mapanghusgang mata ng media. But since someone took a video of us, we're here. About the wedding, yes, it's true. I will invite some media. My wedding will be grand not because I want to show my wealth, but because my Naya deserve everything. Thank you for your time. We will leave now. Matapos yon, umalis na sila. Batid niyang marami pang tanong ang press ngunit hinarangan na ito ng kanyang mga bouncers at guards. Nang makauwi sila sa bahay ay pansin niyang pananahimik ni Naya. Pumasok sila sa kwarto. Nagulat siya nang hindi mapakali ang mukhang hinarap siya nito. Bakit mo yung sinabi, Teron? Bakit naman hinayaan mong umabot pa ng ganun? Mapapagastos ka pa ng malaki, nagpapanggap lang naman tayo. Nag-igting ang kanyang panga. I'm not pretending anymore, Naya. Nanlaki ang mga mata nito. I hope you can feel how much I became so attached to you from the past few days. I like you. Or maybe I'm already falling for you. Siguro nga nag-umpisa tayo sa pagpapanggap. Pero handa akong gawing totoong lahat kung papayag ka. Umaasa niyang wika. Hindi niya alam kung maniniwala ito, ngunit iyon ang totoong laman ng kanyang damdamin. Naya, I'm willing to take the risk with you. Please give me a chance. Anya, at saka hinawakan ng kamay nito habang ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Napailing ito na siyang ikinatakot niya. Teron, ayoko sa mundo mo. Ayoko sa spotlight. Purely work lang tong ginagawa ko. No feelings involved. Anito, saka nag-iwas ng tingin. Napatiimbagang siya sa sinabi nito. Unang beses niyang magkagusto sa babae at unang beses din niyang naranasang ma-reject. Tumikim siya. Fine then. Give me a few more months then. At sa loob ng mga buwan na yon, sisiguraduhin niyang mapapaibig niya si Naya. Sa kabilang banda, hindi maintindihan ni Naya ang nararamdaman. Batid niya ang namumuong atraksyon kay Teron, ngunit hindi siya naniniwalang totoo ang sinasabi nito. Bukod pa doon ay malinaw ang usapang pagpapanggap lang ang lahat, kaya paanong nagtatapat ito sa kanya ng damdamin ngayon. Napasabunot siya sa sariling buhok. Kinabukasan, nagtaka siya nang malamang wala na si Teron sa kanyang tabi. Maaga kaya siyang umalis
Tanong niya sa sarili. Nagtungo siya sa kusina. Napahinto siya dahil imbes sa si Manang Johnny siyang maabutan niya, ay ang malapad na likod ni Teron ang bumati sa kanyang mga mata. Nagluluto ito na may suot pang apron. Nang lumingon ito sa kanya, ay agad itong lumapit upang gawaran siya ng isang magaan na halik sa noo. Good morning, Han. Good morning. Bakit ikaw yung nagluluto? Nasaan si Manang? Namalengke. And I want to cook for my future wife. So, Kibit-balikat ito bago muling bumalik sa pagluluto. Anong future wife ang sinasabi mo? Walang tao, hindi mo kailangang magpanggap. sino ba nagsabi nagpapanggap ako? Naitikom niyang bibig. Muli ito nagsalita. I told you, Naya. I like you and I'm serious. I told you din na work lang to. Tumaas ang sulok ng labi nito. Whatever you say, Han. Anyway, it's my day off today. Alis tayo. Napakunot ang noon niya. Saan naman tayo pupunta? We'll go on a date. Date? Nanlalaki ang mga matang tanong niya, ngunit simpleng ngumiti lang si Teron. Matapos ang ilang oras, nilagyan siya nito ng piring sa mata. Wala siyang ideya kung saan siya nito dadalhin. Ngunit nang maramdaman niyang bahagyang matarik na daan paakyat at ang malamig na simoy ng hangin na dumarampi sa kanyang balat, ay bahagya siyang natigilan. Surprise, Han. Anito, sabay tanggal sa kanya ng piring. Mula sa pwesto nila, ay tanaw ang buong lungsod. Nagustuhan mo ba? Nakangiti siyang tumango. Bigla niya tuloy na miss ang probinsya. Natigilan pa siya na makitang hinanda nitong mesa at carpet. May mga bulaklak din at may maliit na speaker kung saan tumutugtog ang isang romantic na kanta. Lumundag ang puso niya sa tuwa nang ilahad itong kamay sa kanya para sa isang sayaw. Isinukbit niya mga braso sa leg ni Teron habang ang mga kamay nito ay nasa bewang niya. So, what do you think? Maganda. Thank you sa effort. Pulong niya. Napangiti ito at marahang hinawakan ng isang pisngi. You're always welcome, my love. Napakagat siya sa labi. Kasabay ng muling pagkampas ng hangin sa kanilang balat ay ang paglapat din ng malambot na labi nito sa kanya. Lumipas sa mga linggo at buwan. Hindi lang siya nasanay sa presensya ni Teron. Ngunit maging sa mga gawain nito sa umaga na tila ba nanliligaw sa kanya. Katulad ngayon, may isang bouquet ng bulaklak na naman itong pinadala sa kanya kasamang isang note na may nakalagay na, I love you and take care. Parang ewan naman, kinikilig niyang usal. Ilang buwan na rin at ngayong araw ay napagpasyahan niyang umamin na rin kay Teron. Matapos magluto ng tanghalian ay dumiretso siya sa kumpanya nito. Balak niya itong sorpresahin. Hindi na siya kumatok pa at diretso nang pumasok sa opisina nito. Ngunit natigilan siya nang maabutan nitong may kasamang babae sa loob. Nakayakap ang babae dito. Tila tinusok ng libo-libong karayom ang puso niya sa nasaksihan. Naya. Nanlalaki ang mga mata ni Tero na makita siya. Samantalang ang babaeng kasama naman nito ay nakangiti pa siyang tinignan. Hi, are you Teron's fiancé or better to say, fake fiancé? Natigilan siya kasabay ng pagbitiw sa hawak na lunch bag. Paano nito nalaman ng tungkol sa bagay na yon? Nag-init ang magkabilang sulok ng kanyang mga mata. Mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Nanlalabo ang mga mata niya dahil sa luha. Nasasaktan ang puso niya at malinaw sa kanyang dahilan kung bakit. Tumawid siya ng kalsada sa kabila ng panlalabo ng paningin. Subalit kasabay ng pagpahid niya ng luha ay ang malakas sa busina na siyang narinig niya bago siya tuluyang nawala ng malay. Samantala, galit na sinuntok ni Tero ng pader ng ospital. Nais niyang sasihin ng dating manager na si Paula dahil sa nangyari. Sorry Teron, hindi ko alam na magsaselo siya. Shut up! Mariing usal niya. Takot itong umalis sa harapan niya. Napabuntong hininga siya. Gayunpaman, hindi niya iniwan si Naya sa mga nagdaang mga araw na wala itong malay dahil sa aksidente. Mariin niyang hawak ang isang kamay nito na walang swero. Naya, please wake up. I will explain it to you, please. Bulong niya, ngunit katulad ng dati, ay wala pa rin siyang natanggap na tugon mula rito. Pumasok si Kiel dalang mga bagong biling bulaklak at prutas
ngunit hindi siya natinag sa kinaubuan. Sir, about your I told you, Kel. Ayoko muna makarinig ng tungkol sa trabaho ngayon. I need to take care of Naya. Pero sir, hindi na po kayo natutulog o kumakain. Sana po, huwag niyo masamay ng pangingialam ko pero sa tingin ko po, hindi rin magugustuhan ni Naya na hindi niyo inalagaan ang sarili niyo. Natigilan siya na bumalik sa kanyang alaala ang pag-aalaga ni Naya sa kanya, lalo nang pamimilit pa nito noon na kumain siya sa tamang oras para hindi magutom. Fine. Anya, may punto si Kiel kaya naman sandali muna siyang umuwi upang makapagbihis at kumain. Wala mang gana ay pinilit niyang isubong kanin sa bibig nang biglang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang telepono. Sir, gising na po si Miss Naya. Masayang balita ni Ken. Nailaglag niya ang kubyertos na hawak dahil sa gulat. Hindi na siya sumagot pa at nagmamadaling nagtungo sa ospital. Puno ng galak ang puso niya na makita si Naya. Nang makita niyang totoong ang gising na ito ay hindi na niya napigilan ng sarili at mahigpit itong niyakap. Finally, you're awake. I miss you, hon. Ano ba? Iritang anito na ikinakunot na noon niya. Bumaha sa kanyang takot at pag-alala. Posible kayang hindi na siya naalala nito, kaya iritado ito ngayon. What's wrong? Hindi mo ba ako naalala? Naya, I'm your fiancé. Fake fiancé. Mariing putol nito. Teron, hindi ko alam kung ilang araw o linggo kung walang malay. Pero naalala ko pa nangyari bago ako maksidente. I'm sorry, but believe me, it's not what you think. Paula is just my manager way back when I was still in New York. She just looks a bit young but she's already old. Magaling lang siya mangasar. She just did that to tease you. I'm sorry, it's my fault. Hindi ko siya naipakilala sa'yo noon. Pinaningkitan siya nito ng mata. Totoo ba yung sinasabi mo? Huwag kang magsinungaling, Teron. I'm not, hon. Gusto mo, kausapin mo siya ngayon. Hindi na. Baka nabayaran mo na rin yan kagaya ko. Natigilan siya. Naya, masuyong Anya. I'm sorry if you started the wrong way. But I promise, Paula's just my manager. That's why she knew about our relationship. Pero nasabi ko na rin naman sa kanya na totohanin na natin yun. She just likes to tease everyone around her. I swear, you can ask Kiel too. Napabuntong hininga ito. Promise, hindi ka nagsisinungaling. Mamatay ka man. Bahagya siya na pangiti. Mukhang bumabalik na ang Naya na una niyang nakilala. Yes, I promise. Sige, iharap mo siya sa akin ngayon. Sa mabilis at tipa ng daliri, ay nakapagpadala siya ng mensahe kay Paula. Isang oras lang ang lumipas ay may narinig na silang katok sa pinto. Pumasok ang babaeng nasa edad mid-50s na, ngunit maayos pa rin ang pangangatawan at itsura. Lumapit ito kay Naya. Hi, I'm Paula. I'm Terrence's manager in New York. You're Naya, right? I'm really sorry about what happened last time. Gusto lang talaga kitang asarin noon dahil ang sabi ni Theron, gusto ka niya pero hindi mo raw siya gusto. Ang pagyakap ko nga pala sa kanya noon ay normal na pagbati ko na. Wala talaga yung mali siya. Parang pamangkin ko na yan eh. Awkward na tawa nito. Paano naman ako maniniwala sa'yo, ma? Tanong ni Naya. I can show you some proofs here. Ani Paula saka pinakita dito ang mga litrato nila noon sa New York. Lumapit siya kay Naya at sabay nilang tinignan ang mga litrato mula sa cellphone. Marami yon lalo na't matagal din silang naging magkatrabaho ni Paula. Tubango-tango si Naya na tila nakukumbinsi na. Nabunutan siya ng tinik sa dibdib dahil doon. Naniniwala ka na ba? Tanong niya. Medyo. Ano pang kailangan kong gawin, Han? I will do everything. Masuyo yan sabi saka hinimas ang braso nito. Napatikim naman si Paula sa isang tabi. I think it's time para umalis na ako. Ay, grabe. Naunahan mo pa ako mag-asawa, Teron. Anyway, I have to go. Bye, lovebirds. Anang babae saka mabilis na umalis sa harap nila. Natawa silang pareho, ngunit nahinturin kalaunan. I love you so much, Naya. Handa ako maghintay hanggang sa kaya mo na ako mahalin. Anya, habang diretsyong nakatitig sa mga mata nito. Talaga? Tumango siya. Well, hindi mo naman na kailangan pa maghintay. Nangunot noon niya kasabay ng matinding kaba.
Hindi mo na kailangan pang maghintay dahil mahal na rin kita, Teron. Nakangiting nito na nakapagbigay ng tuwa sa kanyang puso. 2 taon ang lumipas. Teron! Malakas sa sigaw ni Naya habang hawak ang malaking tiyan. Nagkukumahog na lumapit si Teron na makitang kalagayan niya. Mabilis siyang binuhat ito, papasok sa loob ng sasakyan. Bilisan mo mag-drive, Teron! Daing niya nang muling humilap ang tiyan. Alright, just hold on tight. Nang makarating sa ospital, ay agad silang inasikaso ng doktor. Pagdating sa delivery room, ay tagaktak ng pawis niya. Paulit-ulit siyang umire at humiyaw sa sakit. Ilan sandali pa nang marinig niyang malakas na iyak ng sanggol. Ilang oras ang nakalipas nang magising siya sa isang kwarto at nakita si Teron habang buhat ang kanilang anak. Unang beses niya ito nakitang umiyak at batid niyang dahil yon sa tuwa. Teron, usal niya. Nilingon siya nito sa kanilahat sa kanilang anak. Meet our son, Tyler Carter. Napangiti siya nang mapagmasdan ng sanggol. Napakagwapo niya. I know. Thank you so much, Han. Thank you for being my wife and the mother of our son. You've been so brave. I'm so proud of you. Anito, saka siya marahang yakap. Ang mainit na yakap nito ay lumukob sa kalooban ng puso niya at batid niyang simbolo iyon ng isang totoong pagmamahal. Marahil ay sinadya ng tadhanang kanilang pagtatagpo. Mabuti na lang at itong nahila niya para pagpanggaping fiancé niya noon. Sino ba naman ang mag-aakalang magiging totoo ang kasinungalingang yon? Ang masasabi lang niya, ang kasinungalingang yon ang nag-iisang maling bagay na hindi niya pagsisisihang ginawa niya sa buong buhay niya. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!